Magandang araw po sa lahat at welcome po Buhay Amerika with Ate D. At ngayong araw na po ito po yung pangalawang update natin sa renovation ng bahay ko po doon sa Bohol. At alam nyo po talaga namang napakapagod po pala kapag yung nagre-renovate ka po na wala kang kasama, wala kang mautusan. Kung baga ay yung parang yung bang kasakasama mo palagi sa mga gagawin mo. Kasi po pag nagpa-renovate po kayo ng bahay na talagang wala po kayong kasama or yung bang makakatulong lang naman sa lahat ng mga gawain nyo, naku, nakakapagod po at talaga pong ako'y nagkasakit na sa nung mga panahon na yon dahil nga po ay kung bagay pasan-pasan ko po ang lahat hanggang na makapag-umpisa po sa patuloy po na sa pag-renovate po ng bahay. Kasi syempre po ang dami mo pong pagdadaanan, yung makikipag-deal ka po sa mga tao, yung sa mga workers po, yung mga karpintero, sa mga nagli-labor po ng lahat po yan ay maranasan nyo po kapag kayo po ay magpapa-renovate ng bahay. Kaya iyan po ay sinishare ko lang sa inyo. Ang dami ko pong pagod para din po akong nagko-construction nung mga panahon na yon. Kasi po talagang kailangan magiging hands-on ka po pala talaga. Kaya ang dami ko pong natutunan dito sa mga pagpapagawa ko po ng pagpaparenovate ko po ng bahay na ito. Sa ngayon po, ito lang po ang nauuna naming natapos. Yung mga gutter po na nauna na po namin natapos yung gutter. Tapos dito po nag-uumpisa na po kami dito sa nangangalahati na po ang bakod na na yung bakod na ginagawa namin. Pagpasensyahan nyo po dito sa yung mga kalat, ganun po talaga. Alam nyo po, iniiwan din po ng mga panday o ng mga karpintero, iniiwan nila yung mga uniform nila na ginagamit din po sa pagtatrabaho sa araw-araw po dyan. Kaya iba-iba pong ma-experience mo dito, maamoy mo. Kasi po yung may mga damit nila, na mga basa ng pawis. Kaya tingnan nyo po ito dito ay medyo ayan po, may din po siya, kailangan din yun palitan. Yan, gusto ko po yun tanggalin yung mga So dito po ito yung master bedroom ng bahay na ito. Pero siyempre ginawa ko po siyang bodega ng mga semento sa ngayon. At dito ito yung guest room nila or pangalawang kwarto ba. May mga naka-stack din po yan ng mga gamit-gamit sa pamanday dyan. Tapos ito din to yung pangatlong kwarto. Dito nagpapahinga-pahinga ang mga panday po. May mga damit din sila dyan nakasampay-sampay. Nagpapahinga sila dyan kapag matapos na po silang may rest hour nila. At ito po ay ang bathroom. Kailangan po yon palitan. Bino-workout ko po yung kung inaantay ko lang po ba na matanggal po yung pinto bago ako bumili ng mga gamit para dyan. At saka dito, ito yung yung gusto ko rin palitan yung mga cabinet na yan. Pero wala pa po ako talagang idea. Sa ngayon po talagang grabe po, nangangapa po ako kung anong gagawin ko. Dahil nga po, syempre wala namang tumutulong sa akin mag-suggest na ang mga panday po ay talaga lang umaasa sila sa direction mo po kung ano ang gagawin. So dito, ito po yung lumang lugar po na nagluluto sila kasi kahoy. Yung may-ari po ng bahay noon, ito po yung lugar na dito po sila nagluluto. Parang dirty kitchen nila. Gamit po ang kahoy.
So, yan po, napakadumi at yan po ay gusto kong baguhin. Ito din po ang CR dito sa kitchen na gusto ko ring baguhin. O, ayan, dito. So, dito yung mga gamit ko, ini-stack ko lang dyan. Siyempre, hindi po ako nakatira dito sa ngayon kasi, siyempre, hindi po siya livable na Ayan, meron akong pahingahan. Bumili ako ng folding bed. Para naman makapagpahinga minsan. So, ito po yung labas. Labas po or backyard na tawag natin. Meron akong saging dyan, mga tanim-tanim. Tapos ito yung mayroon na siyang ilang patong na semento ang bakod. Hindi naman ito talagang sementohin na mataas. Kasi papatungan po siya ng steel matting ang tawag nila doon. Yung parang chicken wire. So, ayan po ang plano dyan. So, basta ito po ay pinapakita ko lang at sinishare ko sa inyo na ito na yung progress ng pagre-renovate dito sa bahay ko. Na hindi ko pa masabi na kung ito ay retirement home ko na ba. Kasi syempre ang ating pag-iisip minsan nagbabago-bago, di ba? Depende din po sa takbo ng ating buhay. Pero sa ngayon po, gusto ko lang siyang maayos kasi siyempre sayang din naman, pinagastusan mo na ng malaki din po ang nagastos dito na pera sa pagpapaayos. At sa pagbili po, malaki din po ang perang iginugol ko po dito para mabili po ang property. Malapad-lapad po siya, 500 square meter ang kabuuan ng property. Ito po marami na akong mga dito kasi ito po yung mga buhangin, mga at saka, alam nyo, wala pang dito sa harapan, wala pang bakod. Pero, ayan, mayroon na din nakatayo na mga bakal, kumbaga, diretso. Ayan, medyo nakatayo pa lang sa ngayon. So, at ito, nagpapadeliver nga po ako ng kasi kulang pa ang buhangin. So, dumating po yung delivery. Ayan, ang materialis po ng mga kagaya nito, magpapadeliver po kayo ng mga ganito, napakamahal po. Itong isang truck ay ito po ay 2,000 pesos po. Ito ang isang truck na yan. Napakamahal po. Maliit lang po ito na truck. Mini truck lang. Ang tawag dyan, ang 4 cubic lang po ito. Ang laman niya. Pero $2,000 ay 2,000 pesos pala. 2,000 pesos ang isang truck na yan. Pero siyempre kailangan natin. So kailangan lang din na magpapadeliver po tayo. At dito, yan, nililinis-linis ko dito sa likod. At dito naman sa mayroong gumagawa dyan sa bubong namin. Sa bubong ko na inaayos yung mga nagpintura sila sa bubong. Kaya yun, may tao doon. Ito po ay pangalawang truck na ito naman, ang una ay gravel, ito naman ay ang una pala ay sand, ito naman ay gravel. Medyo mahirap po yung daanan sa amin. Medyo maliit, kaya ang nagde-deliver lang talagang makakapasok doon sa lugar ko ay ito yung mini truck lang talaga. Natutuwa din ako kasi itong kumpanya na kinukuhanan ko ng mga materyales ng mga construction supply, madali lang po sila. Kagaya ng pagkatawag mo, talagang maghintay ka lang mga 2 oras, darating na po sila. Hindi po mabagal. Alam niyo naman sa Pilipinas, hindi po lahat ay madali. Lahat po doon ay mabagal ang serbisyo. Mapa-gobyerno, mapa-private, mabagal po ang lahat ng mga gagawin mo, kumbaga. Hindi kagaya po sa Amerika na madali mo makuha ang lahat. So, sa araw na po ito ay inabutan po ako dito ng birthday ko. First time ko pong makatanggap ng cake na ganito. Ang cake po ay galing po ito sa mayor
sa Tagbilaran, Bohol. Ayan. Hindi po ba napakaganda? Kasi po nag-registered po ako as a senior citizen doon sa Bohol. Kaya ito, yun pala may bibigyan ka pala nila ng cake kapag birthday mo. Nakatanggap po ako ng cake at saka 2 kilong bigas po. Siyempre, ang bigas binigay ko rin po sa kapitbahay ko lang kasi hindi naman ako kumakain ng bigas, ng kanin, I mean rice. O, di po ba napakaganda? So maraming salamat sa mga naghanda nitong cake na ito. Ayan, so itong cake ay ibibigay ko lang po ito sa aking mga kasamahan dyan na nagtatrabaho. Kaya magiging tuwang-tuwa po sila dyan sa cake na yan. So, ayan, balik tayo dito. Ayan, may mga nagpipintura sa aking tawag dito, yung bubong. Ayan. So, nag-uumpisa, tinatapos lang po nila. Ayan, pagpipintura. Kasi, para maano, di po ba napakaganda na, maganda na yung, tawag dyan, yung ceiling, or ng gutter ba? Parang kisame. Ayan, puti na siya. Tsaka yung gutter, napakaganda na po. Dito palibot lang yan ng iyan po ang unang-una na nagawa namin. Kaya maganda. Mayroon ditong pangit sa likuran, pero okay na rin.